Mapameryenda, pangnegosyo o pangregalo, aba hindi ka ipapahiya nitong ating recipe. Bukod sa napakabango at napakasarap, madali lang din pong lutuin at higit sa lahat masustansya pa. So paano? Samahan niyo na pumuli ang inyong mommy love sa pagluluto nito. Cooking with easy, mix and cook. Dito po kakailanganin natin ng buttermilk. Don't worry, napakadali lang pong gumawa ng homemade buttermilk. Yung ating evaporated milk, hahaluan lang po natin ng ating white vinegar. I-mix mabuti, then hayaan po natin ito ng 10 minutes. Ang kakailanganin po natin ditong saging ay hinog na hinog. Kung sa palengke po kayo bibili, sabihin nyo lang po yung bibilihin nyo ay overripe. Mas mura po iyon. Dito po sa amin makakabili ka po ng 25 to 35 pesos po per kilo. Dahil iba-iba nga po yung laki ng saging, mag-base po tayo sa nakatimbang po. Bali tinimbang ko po ito nang natanggalan ko na po yung pinakabalat. Maghahalo na rin po tayo rito ng itlog. Sa tuwing nagbe-bake po tayo, mapapansin ninyo, nakatimbang po yung ating mga sangkap. Yan po kasi ay para mas maging accurate po, mas maging pareho po yung ingredients po na ating gagamitin kahit pa ulit-ulit pa po natin itong gawin. Maglalagay rin po tayo rito ng vanilla. Pwede naman po tayong makabili ng mga timbangan or ng mga kitchen skills po sa mga online stores ng 100 plus pesos lang po. Napakalaki po talaga ng maitutulong nito sa atin. Bukod nga po sa mas magiging accurate na po yung ating mga sangkap, mas mabilis na po sa pagkokosting dahil mas madaling presyohan po kapag nakatimbang po yung mga sangkap. At the same time, mas bawas po sa mga hugasin kasi wala kayong maraming cups na gagamitin. Alam mo yung isang bowl lang yung gagamitin mo, then ititimbang mo na po lahat ng mga ingredients doon. 'Di ba? Bali ang hugasin niyo po kakaunti na lang. Maglalagay na rin po tayo rito ng oil. Kahit anong oil po pwede niyong gamitin, basta wala pong strong na lasa at amoy. I-mix lang pong mabuti, then ilalagay na rin po natin yung ating homemade buttermilk. Tingnan niyo pong mabuti kung ano pong nangyari dun po sa ating gatas. Mapapansin niyo po rito na medyo nag-curdle po ito or medyo namuumuo po. Nag-react po yung ating vinegar at nakapag-create po tayo ng buttermilk. Haluin lang pong mabuti din sa separate bowl. Sasalain po natin at imimix rin po natin yung atin pong mga dry ingredients. Puwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar po kayo ngayon nanonood nitong ating video para malaman ko naman po kung hanggang saan ang inaabot nitong ating banana cake recipe. Ah, yeah. Mix and cook. Cooking made easy as one, two, three. Sa kusina may kwento si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Sa mix and cook, cooking made easy as one, two, three. Kay Mami Labs, siguradong happy ka lagi. May kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa mix and cook, cooking made easy as one, two, three. Kay Mami Labs, laging masarap ang gabi. Kung gusto mong matuto't sumubok din, si Mami Labs ang sagot dyan. Sa mix and cook mo malalaman rin. May bilao, may food trays panghandaan, pang negosyo recipe, siguradong benta yan. Iba't ibang teknik, ibinabahagi para ang lutuin mo laging special lagi. Pang pamilya, pang barkada, pang regalo hanggang pang fiesta. Si Mami Labs may recipe na nakahanda para sa'yo talaga. Walang imposible basta't susundan mo lang. Si Mami Labs laging may bagong alam. Ulam o kakanin, kahit talin, madali na lutuin pag siya ang gagabay sa atin. Sa mix and cook, cooking made easy as one, two, three. Kay Mami Labs, siguradong happy ka lagi. May kakanin,
So ayun na nga, napasabay ba kayo sa ating kanta? After po nating ma-mix mabuti lahat po ng ating mga dry ingredients, ihahalo naman po natin yung ating mga wet ingredients na hinalo rin po natin kanina. Napansin niyo po ba yung dahon ng laurel? Naglalagay po ako niyan sa mga pinaglalagyan po natin ng harina para po mas maiwasan po nating magkaroon po agad-agad ng insekto ito. Kapag may mga pampaalsa po yung ating ginagawa, iwasan po natin itong ma-overmix. Basta wala na po kayong makitang mga harina, okay na po yan, tigilan niyo na po sa paghahalo. Bago pa po tuluyang mahalong mabuti ito pong ating mga sangkap, maglalagay na po tayo rito ng chocolate chips. Sa mga toppings mo na aking gagamitin, nakadepende pa rin po ito sa inyo ha. Pero syempre, kung magagaya nyo po or makakabili po kayo ng mga ginamit ko rito, much better para mas parehas po talaga tayo ng maging outcome. At talaga naman pong I can assure you napakasarap po ng resulta. Nagpipreheat na rin po tayo rito ng ating oven sa 180 degrees Celsius. Ang init po ay taas at baba. Then sa gagamitin niyo pong pinakapan ay nakadepende na po sa inyo. Pero sa akin nga po dahil nga po pang negosyo, pang regalo idea po ito, sa aluminum foil pan po na 670 ml ko po ito ilalagay. Ang pinakasukat po nito ay 8 inches by 4 inches by 2 inches. Bawat aluminum foil pan po, 330 grams po ng ating mixture yung akin pong nilalagay. Dahil po sa ating timbangan, pantay-pantay po yung dami at laki ng atin pong ibibake. Then bawat pan po maglalagay po ako rito ng 10 grams po ng walnuts, 25 grams po ng chocolate chips, at 10 grams naman po ng almond nuts. Yung almonds po na gamit ko rito ay yung may balat pero nakaslice po. Yung mga nuts po rito na gamit ko ay pare-pareho pong hilaw pa. Pwede nyo rin po itong i-steam ng 45 minutes to 1 hour over medium heat. Kung oven naman po yung inyong gagamitin, much better pong gamay nyo na po yung paggamit dito. Pero sa akin po, preheated nga po ng 180 degrees Celsius. Up and down po muna yung heat. Bibake ko po ito ng 25 minutes. Then after 25 minutes, down na lang po yung heat at ibibake ko naman po ito ng 20 minutes pa. Walang imposible basta't susundan mo lang. Si Mami Labs laging may bagong alam. Ulam o kakanin, kahit talin, madali na lutuin pag siyang gagabay sa atin. Dito po sa ating recipe ngayon, 18 pieces po na banana cake yung ating magagawa. Kung gusto niyo pong 6 pieces po muna yung inyong gawin, hatiin niyo na lang po sa tatlo lahat po ng mga sangkap na atin pong ginamit. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!